Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning po sa lahat. Andito po tayo sa DWLV 91.9 BBS FM Radio. Biyaya ng pagkaaga. Magandang umaga, Omni Pastors. Magandang umaga po, Pastor Luis Bolaños. Magandang umaga po, Jesus is Alive Church. Good morning po, Ma'am Lalaine Villafuerte, saan ka man po naroon sa oras pong ito. Be safe and sound together to the whole family. Muli po ay nandito po tayo sa istasyong ito, sa DWLB FM Radio, upang tayo ay mag-aral at makinig po ng salita ng Diyos. At sa lahat po na nakikinig at bukas na makikinig at inaabot po ng istasyong ito, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. At hello po mga Bicolanos and Bicolanas. Makinig po tayo sa mensahe po ng ating Panginoon dito po sa biyaya ng pagkaaga. Ako po ay si Ate Margarita de los Santos ng AMNI, tagapaghayag ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Binabati ko po pala ang aking mga ngud sa Tupasugod, Nabua, Camarinesor. At ganun din po ang aking pamilya, the De Los Santos family ng Clupa Calawag. Maray na aga po sa Indugabos. At bago po ay sumandali tayong manalangin. Purihin ka, Amang Banal, dakila ka at sinasamba ka po namin ang kataas-taasang mong pangalan. Sa oras pong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at ang gabay patnubay ng banal na Espiritu Santo, Panginoong Diyos, samahan mo po kami ng iyong banal ng Espiritu upang maihayag ang kapangyarihan po ng iyong mga salita. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso at tainga upang kami makapanginig at maunawaan po namin ang aming pag-aaralan ng iyong mga salita. Banal na Espiritu Santo, teach us, O God. Lead us, O Lord. Give us wisdom, Lord, na ako po, Panginoon, ay magpapagamit sa iyo. Ayon po, Panginoon, sa iyong plano at sa iyong kalooban. Lord, salamat po. Mahayag po ang iyong salita. Mataas po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan po, magandang umaga po muli sa biyaya ng pagkaaga. Magandang umaga po, sir. Dito po sa loob po ng istasyong ito. Salamat po sa ating Panginoon na patuloy po na kayo po ay nagsusuporta ang istasyong ito. Ang ating topic po pala ay buhay o pamumuhay na lumalayo sa kasamaan. Ang teksto po natin ay makikita po natin na kung tayo po ngayon ay nakikinig at sumusubaybay po sa biyaya ng pag-aaga, buksan po natin ang Kawikaan chapter 16 o Kapitulo 16, versikulo 17. At kung ano po yung sinasabi po ng ating Panginoon mula po sa kanyang salita. Ang sinasabi po dito, ang namumuhay ng matuwid ay lumalayo ng kasamaan at nag-iingat ng kanyang sarili ay nalalayo sa kapahamakan. Yun po ang ating teksto po. Ang sabi po dito, ang namumuhay po ng matuwid
ay malayo po sa kasalanan o kasamaan sa mundong ito. At ang nag-iingat po ng kanyang sarili ay nalalayo sa kapahamakan. Bakit po nais po ng Panginoon na makapamuhay po tayo na malayo po sa kasamaan? Dahil po sabi po dito, upang tayo ay makapamuhay na may kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, ang kapayapaan po ay nanggagaling po lamang sa ating Panginoon. At kung wala po tayo ng peace of mind, peace of heart, malamang hindi po tayo makapamuhay na mapayapa. Dahil po, meron pong humahadlang upang tayo po ay makapamuhay sa matuwid na kalugod-lugod po sa paningin ng Diyos. Ano po yung sabing matuwid po? Ang matuwid po ay hindi nagpapatuloy ng pagkakasala. Nakikita po tayo ng ating Panginoon o sa paningin ng Diyos, tama po ang ating nilalakaran patungo po sa Kanya upang makapamuhay po tayo ayon po sa Kanyang kalooban. Ang pangatlo po ay upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at makapamuhay ng masagana. So, ito po ang teksto po natin nang sabi po ng Panginoon, mamuhay po tayo na malayo po sa masama o sa gawa po ng ni Satan. So, sa kapanahunan po ngayon, mga kapatid, parang pahirap na ang ating buhay. Nakikita po natin o namamasdan po natin dahil po sa kasamaan po ng mundo. At napapanood po natin ito sa media, sa mga television po natin, naririnig po natin sa radio, mga balita sa ibang bansa sa buong mundo, marami na pong kasamaan. Kapahamakan ang nangyayari po sa buong mundo. Hindi lang po ito sa ating bansa, bagkus po sa buong mundo po. Kaya hindi po tayo makapamuhay ng mabuti, ng kalugod-lugod po sa ating Panginoon dahil ang mundong pong ito ay talamak na po ng kasamaan na ito po ay may humahadlang, may gumagawa po sa atin. Kaya hindi po tayo makapamuhay ng ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay nahihirapan na mamuhay ayon po sa plano po ng ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, sino po ito na nais igupo ang mga tao o ang mga Kristiyano ng kasamaan? Alam po natin mga kapatid, walang iba po. Ito po ay si Satan, si Satanas. Mga masugid na tagapakinig, alam niyo po natin yan. Ito po ay si Satanas o ang Diablo. At si Satanas is the author of confusion. Ano po yung confusion? Kaguluhan sa ating buhay, sa ating isip, sa ating puso. Distraction po. Nandi-distract po ito sa mga sa ating buhay. At nagpapalito po ito sa ating mga kaisipan. At si Satan po ay desire niya na to destroy people and the believers. Marami po sa kapanahunan po ngayon, nakikita po natin even though sa ating pamilya, ay minsan po ay may mga distraction na gawa po ng hindi tama, ng kasamaan. Pero po, meron pong solusyon po sa atin upang makapamuhay po tayo na malayo po tayo sa anumang gawa ng kasamaan. Walang iba po, anuman po yung sitwasyon po natin. Si Jesus lamang po na nagbayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nabuhay na matay, at mabalik po siyang muli. Ginawa niya po ito mga kapatid. 100 years until now, ang Diyos po natin ay patuloy po na nagmumove po sa ating buhay. Bakit po? Ginawa po ito ng ating Panginoon.
upang maigupo niya po ang kasamaan po ng mundo. Lalo na po sa bawat isa po sa ating tinawag ng kanyang pangalan. So, ang Diyos po ay matuwid. Nais niya tayong makapamuhay na malayo po sa kasamaan at kapahamakan sa ating buhay. Tandaan po natin mga kapatid, na ang lahat ng kasamaan ay work of evil or ni Satan. Huwag tayo mga kapatid na magpalinlang umadala sa mga sulsul po ng kaaway. At ano po yung sabi po ng salita ng Diyos sa Proverbs 24 verse 9? Sabi po dito, anumang pakana ng masama ay kasalanan. So, si Satan po pala, mga kapatid, ang siyang promotor ng lahat ng kasamaan at nais niya pong igupo ang mga tao. Nakikita po ito ni Satanas ang ating buhay. Kaya po wag po tayong maging sensitibo po tayo sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu Santo, upang hindi po tayo malinlang ng mga kasamaan, lalo na po sa ating pamumuhay. Pero nariyan po ang ating Diyos na si Jesus. Nais niya tayong patuloy na tulungan sa buhay po natin. Lagi siyang handa na ipaglaban tayo sa masasama. So si God, tumutulong po sa atin to fight the devil to everyone, to us. Sabi nga po, no one can form against us. Si Jesus po lamang ang makakagawa po nito. Upang tayo po ay makapamuhay at malayo po sa kasamaan at maging kalugod-lugod po tayo sa ating Panginoon. At kung tayo po ay nasa kamay po ng ating Panginoon, sa kanyang mga salita, dahil ang kanyang salita ay totoo. His word is truth. We can resist devil by His power of name, Jesus Christ. Ito po mga kapatid, tandaan po natin. Pag hindi tayo rooted firmly and deeply to God, at hindi po tayo nakakonect or committed, di po tayo nananalangin, tumatawag sa ating Panginoong Jesus o sa ating Amang nasa langit, malapit po tayo sa kasamaan. Madalas po tayo nitong magkasala. Sinisiksik po ang ating isip ng kasamaan dahil po sa panlilinlang po ni Satanas. Ito po ay yung kaaway po ng Diyos. Madali po tayong malinlang ng kaaway at tayo po ay magkakasala. Affected po nito mga kapatid ang ating pamumuhay at ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo ay makapamuhay po tayo na malayo po sa kasamaan. Maging matuwid po tayo, makita po tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay naka-online sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya. Subalit, sabi nga po ng salita ng Diyos, kung sukbit po natin, alam po natin yung sukbit, dala-dala po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, o si Lord, ang Kanyang mga salita ay di po tayo ay malilinlang ng masama. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay nagbabasa po ng Bible, sinasabi po sa Ephesians 6:13, isuot po natin ang armor of God. Ito po yung Kanyang salita. Kasama po natin ang Kanyang banal na Espiritu Santo. Malayo po tayo na malinlang ng kasamaan. So, we are empowered by His Holy Spirit. Pag di tayo connected kay Lord, para po tayong isang bagay na walang pakinabang. Example ko po yung we are like a current.
Pagputol po ang wire ng kuryente, ano po ang mangyayari? Madilim, walang ilaw, mainit ang ating pakiramdam. So, ganun po mga kapatid, ang ating buhay na pag hindi po tayo committed, hindi po tayo connected, hindi po tayo nagpipray, hindi po tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos, malamang po, igugo po tayo ng kasamaan ng mundong ito. Si Satan po mga kapatid, sabi po ng salita ng Diyos, siya po ay nakaabang palagi. Siya po yung parang isang liyong umaatungal sa ating palibot. Palagi niya tayong minamasdan ni Satanas. Pero mga kapatid, ang tanging paraan lamang sa buhay po natin na makalayo po sa masamang gawain, sa masamang pamumuhay ay ang pangalang Hesus Kristo. Walang ibang ibinigay po ang ating Ama. Alam po natin mga kapatid, sa ating buhay, ang masama at ang mabuti. At ang gusto po ng ating Panginoon, makitaan po tayo ng mabuti, mapalayo sa anumang kasamaan, mamuhay po tayo ayon po sa kanyang mga plano. Ang buhay po natin mga kapatid, pigplano po ng ating Panginoon, na makapamuhay po tayo ayon po sa kanyang kalooban. Makapamuhay po tayo sa kamay po niya, upang tayo po ay magtagumpay. At sa buhay po natin mga kapatid, pag tayo po ay nakakonect, kukumitid po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at nananatili po tayo sa Kanya, nagbabasa po tayo ng Kanyang mga salita. Malaki po ang assurance. We are assured, or may katiyakan po tayo. Ano po itong katiyakan na to? Makakapamuhay po tayo ayun po sa kalooban po ng ating Panginoon. Makakapamuhay po tayo na nakakalugod po sa paningin niya. We are safe from any distraction, lalo po sa mga kasalanan, pag tayo po ay nasa hand of our Lord Jesus Christ. Kahit po si Satan trying to do something to everyone, mobilize someone to get down, na nais po ni Satanas ay ibagsak po tayo, even his strategy, talo po. Dahil may isang makapangyarihan po sa kanya. Nakapadakila niya. At pag si Jesus, inacknowledge po natin sa buhay po natin, we are so victorious. Magtatagumpay po tayo. We have a peace of mind, peace of heart. So we have victory. Mga kapatid, para hindi po tayo paglalangan po ng kaaway. Sabi nga po, ang salita ng Diyos, bantayan po natin o magbantay po tayo sa ating sarili, ang ating puso't isipan, upang makapamuhay tayo ayun po sa plano o kalooban po ng ating Diyos. Pag tayo po mga kapatid ay nagbabantay sa ating sarili, ibig sabihin, anuman po yung mga nasa isip po natin na hindi mabuti, manalangin po tayo. Tumawag po tayo sa ating Panginoon upang hindi po masira ang ating pamumuhay. Dahil nga po si Satanas ay siya nga mastermind, promotor ng lahat ng kasamaan. Huwag po tayong magpatalo, huwag tayong matakot sa Kanya. Dahil ang Diyos natin, kung tinanggap po natin, sabi nga po, as we acknowledge our Lord Jesus Christ, our Savior and God sa ating buhay, ang pakana po ng kaaway ay igugo po niya. Dahil siya po yung Savior po natin.
Siya po yung dakilang makapangyarihan sa lahat. Amen po. So, walang magagawa po si Satanas sa ating buhay. Makakapamuhay po tayo, ayun po, sa panukala po ng ating Panginoon. Magbantay po tayo dahil si Satan po ay parang umaatungal sa kapaligiran. Humahanap po siya ng masisila. Siya po ay dumating sa mundo. Sabi nga po doon sa salita ng Diyos sa Juan, si Satan po ay dumating upang magnakaw, pumatay, at manwasak. Sa kapanahunan po ngayon, mga kapatid, sinisira ng kaaway ang buhay po natin, lalo po sa loob po ng ating pamilya. So, magbantay po tayo. Bantayan po natin ang ating sarili, ang ating isip, ang ating puso, ang ating pamilya. Lagi tayong makakunik po sa ating Panginoong Diyos, lalo na po sa pananalangin. Lagi po tayong tumawag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, dahil ang Diyos po ay gagawa po sa atin. Ang ating banal na Espiritu Santo ay binigay po sa atin upang magbantay. Makakilos po tayo, makapamuhay po tayo. Nasa plano po ng ating Panginoon ay maging maayos at mabuti at masagana. Si Jesus po ang ating sandata, ang kanyang mga salita, upang tayo po ay magkaroon every day in our life, ligtas po sa anumang kasamaan sa buhay po natin. Ligtas po tayo ng anumang mga gawa ng kaaway. So, we must be rooted by His Word, connected to God, para si God ay i-bless po tayo. God will save us by His holy name, Jesus Christ. He will empower us to free from the work of evil. He will show everything, good things to us He wants. He will bless us abundantly and exceedingly, and we can live for His goodness and purpose. So, yun po, mga kapatid, yung nais po ng ating Panginoon, na makapamuhay po tayo sa buhay po natin, na malayo sa kasamaan, at higit pa, maging malaya po tayo, na makakilos po ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. So, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, makapamuhay po tayo na may kapayapaan, malayo sa anumang gawa ng kaaway. So, for His goodness, we give You, Lord, glory and honor and praise You. You are God alone. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay po ng bawat isa sa mga nakinig. Salamat po sa lahat, sa buhay ng bawat isa. And I want to pray, O God, hallelujah, the all pastors or servants of God na nagpapagamit po sa Kanya. Hayaan mo po sa oras pong ini dumaloy ang kapangyarihan mo. Lalo na, O Diyos, sa mga kapasturan ngayon na may mga karamdaman. Lord, tinataas ko po sila sa oras pong ito. Gamutin mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga nararanasan, sa kanilang mga sitwasyon. Dahil po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng kagalingan. Lord, sa mga oras pong ini, ipataw mo, O Diyos, ang iyong mapagpala mong kamay sa bawat isa, at tugunin mo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na kumilos ang iyong banal mong Espiritu Santo
na ang kagalingan sa may mga kasakitan sa oras pong ini. Lahat ng servants of God ay gumaling sa kapangyarihan ng hipo ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na nagbayubay sa krus ng Kalbaryo, you are healed and we are healed in any area of our life. Panginoong Diyos, ganun din po sa bawat pamilya po namin. Nakikita mo, O Diyos, ang bawat isa, ang bawat pamilya po na may naghihirap. Lord, lahat ng parte ng kanilang buhay, ng aming buhay, sa mga oras pong ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang kumilos, magbigay po sa amin ng kagalingan sa lahat po sa aming nararanasan, hindi lang po mga sakit, kundi sa lahat pong mga pangangailangan po ng iyong mga anak. Lord, abutin mo po kami at dalangin ko po, Panginoon, na sa oras pong ini, sila po, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang istasyong ito na patuloy na magsuporta, maggamit, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng kapahayagan ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal, nasaan man po siya, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos po sa kanya. Magbigay ng protection, guidance, O God, upang makapamuhay siya, Panginoon, ng kayaaya. Lord, bigyan mo po siya, Panginoon, ng tamang pangangatawan with a good health, O God. Tinataas ko siya, Panginoon, O Lord. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa kanyang buhay. Patuloy ka, Panginoon, ng magbigay ng kasiyahan, kagalakan, O Diyos. At ang gabay, patnubay po ng banal na Espiritu Santo. Lord God, ikaw ang Diyos po namin, sa lahat po sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang hinahagadan mi po ng lahat sa aming buhay. Everything, Lord, we need, lalo na po sa mga ginagamit mo sa ubasan, the omnipastors, all the body of Christ ng Camarinesor, all the churches, Panginoon, na itinayo mo, Panginoon, here in Naga City. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga anak mo, Panginoon, na nagsiservice sa iyo, ay magkaroon, Panginoon, ng pananagumpay. Magkaroon po, Panginoon, ng mga kasaganaan. Matugunan, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Lalo na, Panginoon, sa mga pangangailangan po ng bawat isa ng kanilang mga anak na nag-eskwela. Lord, sa pang-araw-araw po, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na kayo ang mataas, Panginoon, sa aming buhay, sa bawat isa. Lord, we give you praise and honor. All belongs to you, Jesus Christ. You are God alone. In the name of Jesus, we pray. Amen. God bless you all. Pagpalain po tayo ng salita ng Diyos at mamuhay po tayo ayon po sa plano ng ating Panginoon. God bless us. Salamat po. I care not today what the morrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth for everything, and all of my worry is vain. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, trusting confiding in His great love, yes, in His great love. Come all unsafe, come all unsafe, in His sheltering arms, His sheltering arms. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm. I know that He safely will carry me through
no matter what evils betide. Why should I then care though the tempest may blow, if Jesus walks close to my side? Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love, From a heart safe in His sheltering arms, I'm living by faith, and feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day. Our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love, From a heart safe in His sheltering arms, I'm living by faith, and feel no alarm. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love, From a heart safe in His sheltering arms, I'm living by faith, and feel no alarm. I'm living by faith, and feel no alarm.